Gala, kumusta? Kagahapon nagpadayon ang hearing sa Quad Committee o sa gihapon ng mga kongresista o mga magbabalaod sa ubos balay balauranan. Mapalabilabyon, arogante o kanunay nga pakauwawan ang mga resource person kung dili makatubag sa ilang gustong ipangutana ila dayong hukman sad-an sa salaod nga ilang gipasumangil. Mao kini ang kalidad sa atong mga kongresista karon. Mao kini ang kalidad sa atong mga magbabalaod. Imbis ang ilang buhaton, ang ilang hearing in aid of legislation para makabuhat sila og maayong mga balaod para sa katawhan. Hinunua, nagsige sila og pangitag mga ebidensya batok kang former President Duterte sa aron ma-discredit kalimtan sa katawhan ang mga maayong binuhatan ni former President Rodrigo Duterte sa iyang panahon o sa iyang administrasyon nga gipatuman ang war on drugs na nakapalinaw o nakapahatag og kalinaw sa katawhan sa tibuok Pilipinas. Daghang salamat. Hindi po kayo magkakilala? Hindi ko kilala kahit hindi ko man lang nakita ang mukha niya, Mr. Chair, for my almost 12 years. Okay po. Sir, naging head po kayo ng PIDEA, tama po ba? Opo, Mr. Chair. Masasabi po ba natin na ang PIDEA is mahalagang component yan ng war on drugs ng ating Pangulong Duterte nung panahon niya? Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, pinagkakatiwalaan niyo po kayo. Yes, Mr. Chair, but I just want to explain, 2020 po ako nag-Director General ng PIDEA. Tama po, pero siyempre, pinagkakatiwalaan niyo po kayo, kaya niya kayo in-appoint doon. Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, sa pagtitiwala na yun, kilala niya po kayo. Yes, Mr. Chair. At kilala niyo rin po siya. Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong personal na relasyon? Wala po, Mr. Chair. Ang relasyon po namin, pag droga akin, walang pakialam kahit kanino. Kahit polis, walang pakialam. Pag droga, PIDEA. Masasabi niyo po ba na ang war on drugs si Presidente Duterte ay isang naging success? Mr. Chair, except for those EJ case, as far as barangay drug clearing is concerned, talagang malaki ang diferensya ng war on drugs. Alam niyo po sa artikulo, merong artikulong nilabas na sinabi niyo doon yung inyong mga accomplishment. Merong 406 elected officials, 127 members of the uniformed services, at kung ano-ano pa. Pero hindi niyo nabanggit doon sa report ninyo kung ilan yung namatay doon sa war on drugs. Meron po ba kayong tally ng panahon na yun ng PIDEA? Mr. Chair, during that time kasi, Mr. Chair, PNP po ang nagbibigay niyan eh. Kasi sa PIDEA, kung ano lang yung operation namin, yun lang pwede namin ibigay. But I cannot say anything dun sa namamatay nang hindi ko, wala naman kaming knowledge. For example, yung mga death under investigation, sa police po yan, Mr. Chair. Eh. Hindi ba kayo kasama doon? Hindi ba kayo ini-inform ng ano? Hindi ba kayo ini-inform ng opisina ninyo, ng PNP? Or wala ba kayong joint operation? Kahit na DOJ, Mr. Chair, hindi makakuha halos ng data from the PNP during that time. So wala kayong joint operation? Meron kami joint operation, Mr. Chair. And some of them resulted to death of those suspects. But, Mr. Chair, we also share death sa aming mga kasama. Pero kanina sinabi mo na pagdating sa drugs sa due eh. Eh ba't ngayon sinasabi mo hindi kumukonekta sa UNPNP? Pero sinabi mo kanina, sabi ni Pangulong Duterte, pag drugs akin, sabi mo. Yes, Mr. Chair. Oh, bakit ngayon itinatanggi mo na sinasabi mo, itinuturo mo PNP? Eh, sila yung may information about death sa yung death under investigation, Mr. Chair. But it is about drugs. We cannot say if it's immediately about drugs or not because they are still under investigation. Okay. Ito po ba si Colonel Acerto? Kilala niyo po ba siya? Kilala ko po yan, Mr. Chair. Kasama Paano po kayo nagkakilala? Kasama ko po dati pa yan, nung nasa academy pa kami, pareho po kami shooter nung kadete pa kami. And then, nung nag-narcom ako, nag-PIDEA ako, nasa 8 SOT po siya, magkasama rin po kami halos.
Aware po ba kayo tungkol sa intel report na ginawa niya tungkol kay Michael Yang, Alan Lim, Johnson Chua, at si Alan C? Aware po ba kayo dun sa report na ginawa niya tungkol sa Shabu Lab Raid sa Davao? Mr. Chair, yung Shabu Lab Raid sa Davao, akin yun, Mr. Chair. Isinama ko lang siya dahil gusto naming mag-collaborate ang PNP at PDEA during that time. Pero initially, meron siyang information na merong personality na gumagamit ng certain cellphone na trace sa Davao. But yung laboratory, wala pa po siyang idea about that. Kami po ang unang nakapunta sa Island Apartment at ma-identify lahat ng personalities na naandun. Hanggang sa tinuro po kami for 2 months na ituro kami sa Dumoy clandestine laboratory, Mr. Chair. So, Pero kasama na sila during the surveillance operation. So inaamin po ninyo na yung operation na yun is sa PIDEA. Joint operation yun, Mr. Chair. So nakarating po ba yung report nito kay sa dating Pangulo na Duterte? Naibigay niyo po ba yung report sa kanya regarding dito? Regarding kanino po, Mr. Chair? Doon sa ano nyo, operation ninyo? Yeah, operation before the actual clandestine laboratory operation, kinausap po natin ang aming si Mayor Duterte. Hindi po ba kasama si Michael Yang doon sa binanggit niyang sangkot sa droga noong 2024 ni Asierto? Balik tayo sa Mr. Chair. Noong 2004, wala pong Michael Yang doon, Mr. Chair. Ngayon, yung 2024, hindi ko na po alam yun kasi wala akong information, Mr. Chair. Yung Michael Yang na nasa 2020 na kinlear ninyo, ito po ba yung Michael Yang na inappoint ni Presidente Duterte na economic advisor niya? Yes, Mr. Chair. Ito rin ba yung businessman na taga Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama po ba irinig ko kanina na ikinlear nyo si Michael Yang at sinabi niyong wala siyang kinalaman sa droga? Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Yang sangkot sa droga. Ang information lang ni Colonel Asierto is yung information coming from informant na hindi pa, ang tawag sa amin noon, Mr. Chair, is raw information that needs validation. Now, kung ikaw ang may information on being an operative for so long, kung ikaw ang may information on dapat, aside from reporting it to your GPNP, dapat nagkanta ka na ng validation. Kasi ikaw ang may information eh. So, Mr. General Wilkins, anong pamamaraan yung ginamit nyo para masabi nyo o malinis ninyo yung pangalan ni Michael Yang at kanyang mga kasamahan? We inquired from the different intelligence services all over the country at we backtrack dun sa records ng PIDEA kung merong involved na Michael Yang. Wala naman pong lumalabas, Mr. Chair. That is why we concluded na dahil during that time, hindi naman nagbigay ng report si Colonel Asierto sa akin. Ang nagbigay siya ng report kay General Bato, General Abayade at kay Director General Aquino. So as far as I'm concerned, walang umabot na report sa akin yon, Mr. Chair. Kung baga kayo ba gumawa lang sa sariling investigasyon or nakipag-ugnayan kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa niyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Mga tawag-tawag and then inquiry, letters from different... Usually kasi, Mr. Chair, meron kaming grupo talaga na ang bilis ng text lang eh. Text, sir, may involvement pa to. Brad, may involvement pa to. Madali naman ang pasok ng mga information. Kayo na kayo nakipag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair, ISAF, NICA, PIDEG, sa PIDEG. NBI, NBI, AFP, yung NICA, yung ISAF, Mr. Chair, is na under AFP yung Mr. Chair. DI, yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler si Michael Yang eh. There was a memorandum clearing Michael Yang ng Directorate for Intelligence ng Philippine National Police. Sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Very. Yung parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, inamin niyo po, mas magaling mag-imbestiga ang Quadcom kaysa
Sandali lang po, di mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina niyo sa PIDEA. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya na against him, then we have to pin him down. Eh, beg to disagree. Marami ng mga chismis at ano. At na tayo mga naririnig na involved si Michael Yang, alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Oh, Chair. pero, hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang ano? Bilang, dali lang. Bilang ano? PIDEA Chief? No, Mr. Chair. Hindi ko sasakripisyo ang pangalan ko sa ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong ma-damage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Eh, paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Eh, hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan yan. Talagang aminin na po natin. Kaya po ninyo inabsuelto si Michael at si Alan Lim. Dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente. Dahil in-appoint na po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Chair. No. I beg to disagree. Mr. Chair.